Ang ugong ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso sa kabilang silid ay naging kasabay na ng kanyang paghinga. Sa loob ng 12 oras, ang ritmong iyon, beep, 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 ang tanging musika sa pasilyo ng pampublikong ospital na ito. Para kay Celestina Reyes, o mas kilala bilang si Tina, ang tunog na iyon ay hindi lang senyales ng buhay, iyon ay senyales ng isa na namang mahabang araw ng pagbabantay, pag-aasikaso at pagtakbo. Napapikit siya ng mariin, hinahaplos ang kanyang sentido habang nakasandal sa malamig na pader ng nurses station. Ramdam niya ang pagod sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, mula sa talampakang kanina pa nakatayo hanggang sa batok na naninigas sa tensyon. Ngunit hindi ang pisikal na pagod ang tunay na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na panginginig ang gumapang sa kanyang bulsa. Hindi na niya kailangang tingnan pa ang screen ng kanyang luma at gasgas ng cellphone. Kabisado niya ang oras. 6:00 ng gabi. Ang oras ng paniningil. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Naroon na nga, isang text message mula sa numerong hindi niya sinav, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Final notice, Gina Celestina Reyes, your outstanding balance from the loan taken for Ricardo Reyes medical expenses is now overdue by 70 days. Failure to settle the full amount of 2,347,500.00 within 72 hours will result in the immediate foreclosure of your family's property as per our agreement. No further extensions will be granted. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. 2 milyon. 2 milyon na parang multong bumubulong sa kanya sa gabi at sumisigaw sa kanya sa umaga. Ang halagang iyon ang kumitil sa mga pangarap niya at ngayon, nagbabanta itong kunin ang nag-iisang bubong na sumisilong sa kanyang pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa screen ng cellphone at nagpabura sa salitang P-foreclosure. Pinunasan niya ito ng mabilis, lumingon sa paligid, umaasang walang nakakita sa kanyang kahinaan. Sa lugar na ito, bawal ang maging mahina. Ang mga nurse ay tagapagbigay ng lakas, hindi tagatanggap ng awa. Tatay, bulong niya sa sarili, isang pamilyar na kirot ang sumasalakay sa kanyang puso. Ginawa ko na ang lahat. Ngunit alam niyang hindi pa sapat ang lahat. Ang dalawang trabaho, ang halos walang tulog na mga gabi, ang bawat pisong tinitipid, lahat ay parang patak lang ng tubig sa isang naglalagablab na apoy. Napayuko siya, ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Paano niya sasabihin ito sa kanyang ina? Sa inang ibinenta na ang halos lahat ng alahas na naipundar para lang makatulong. Ang pangarap niyang mag-aral muli para maging doktor, ang simpleng hiling na makabili ng bagong sapatos para sa kapatid niyang bunso, lahat ay natabunan na ng isang bundok ng utang. At ngayon, pati ang kanilang tahanan. Napabuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagkatalo. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Ngunit bago iyon, kailangan niyang dumaan sa airport. May padalang pasalubong ang kanyang tiyahin para sa kanyang kapatid, at ipinakiusap nitong kunin niya sa isang kaibigang kararating lang mula sa Cebu. Isa na namang obligasyon sa gitna ng unos. Ang Ninoy Aquino International Airport ay isang magulong halimaw. Ang sigawan ng mga porter, ang anunsyo sa mga speaker, ang halakhak ng mga pamilyang muling nagsasama, at ang iyak ng mga nagpapaalam, lahat ay nagsasama-sama sa isang ingay na nakakabingi. Para kay Tina, na ang isip ay lumilipad sa 2 milyong problema, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip na malayo sa kanyang katotohanan. Habang naglalakad siya patungo sa arrival bay, isang partikular na tunog ang pumukao sa kanyang atensyon, isang tunog na mas matinis at mas desperado kaysa sa iba. Isang iyak ng bata. Hindi niya ito pinansin sa una. Sanay na siya sa iyak ng mga bata. Ngunit ang iyak na ito ay may kakaibang bigat, isang iyak na puno ng pagod at pagkalito. Napalingon siya at nakita ang pinanggagalingan nito, isang maliit na batang babae, mga 3 taong gulang siguro, na pilit kumakawala sa yakap ng isang lalaking mukhang pagod na rin. Ang bata ay nakasuot ng isang magandang puting bestida, ngunit ang mukha nito ay namumula na sa kaiiyak. Ang lalaki naman, bagamat halatang mayaman sa suot nitong mamahaling business suit at relos, ay mukhang walang magawa. Baka sa mukha nito ang frustrasyon at pag-aalala. Sophia, please stop crying, anak. We're almost home, pakiusap ng lalaki, ngunit lalo lang lumakas ang iyak ng bata.
Nag-aalangan man ay nagpatuloy sa paglakad si Tina. Wala siyang karapatang makialam. Ngunit habang papalapit siya, tila may isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humila sa kanya. Huminto ang pag-iyak ng bata. Bigla itong tumahimik. Dahan-dahan, itinaas ng batang nagngangalang Sofia ang kanyang ulong puno ng luha. Ang malalaki at bilugan nitong mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Kay Tina. 1 segundo, 2 segundo, ang buong paligid ay tila nawala ng tunog. At pagkatapos, isang bagay na kamangha-mangha ang nangyari. Ngumiti ang bata. Hindi isang maliit na ngiti, kundi isang buo, maningning na ngiti na tila nagpaliwanag sa buong paligid. Ang mga mata nitong kanina'y puno ng luha ay biglang nagkaroon ng kislap. At pagkatapos, sa isang kilos na nagpatigil sa tibok ng puso ni Tina, iniunat ng bata ang kanyang maliliit na braso, patungo sa kanya. Mama ni. Isang mahinang bulong, halos hangin lang, ngunit sapat na para marinig ni Tina at ng lalaking ama nito. Natigilan ang lalaki. Ang kaninang frustrasyon sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagpalipat-lipat mula sa anak patungo kay Tina, na para bang sinusubukang intindihin ang isang milagrong nagaganap sa kanyang harapan. Naramdaman ni Tina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng magtaka. Isang babae ang napangiti, ang isa naman ay bumulong sa kanyang kasama. Pakiramdam niya ay nasa entablado siya, ang bida sa isang dula na hindi niya alam ang script. Dahil sa kanyang propesyon, otomatiko ang kanyang naging reaksyon. Ngumiti siya pabalik sa bata, isang ngiting malumanay at nakakakalma. Hello, sweetie, sabi niya sa malambing na boses na madalas niyang gamitin sa mga batang pasyente sa ospital. Ang ganda-ganda mo naman. Tila musika sa pandinig ng bata ang kanyang boses. Humagigik ito, ang tunog na iyon ay isang matamis na himig kumpara sa nakaraang pag-iyak. I'm sorry, miss, sa wakas ay nagsalita ang lalaki, ang boses nito ay bahagyang paos. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kanina pa siya umiiyak mula paglapag ng eroplano. Tumingin ito kay Tina ng maihalong pagtataka at isang bagay pa na hindi niya mawari. Ang titig nito ay matalim, halos tumatago sa kanyang pagkatao. Hindi ito titig ng simpleng pasasalamat. Mayroon itong bahid ng gulat. Paghati. Isang emosyon na napakasalimuot at napakalalim na parabang nakakita ito ng isang multo. Napaiwas ng tingin si Tina, biglang nailang. Tiningnan niya ang sarili, ang kanyang simpleng uniforme ng nurse na medyo lukot na, ang kanyang sapatos na may bakas pa ng pagod mula sa ospital. Anong mayroon sa kanya para titigan siya ng ganoon ng isang lalaking halatang kabilang sa ibang mundo? Okay lang po, sir. Baka po napagod lang sa biyahe, magalang niyang sabi, bahagyang yumuko at akmang aalis na. Kailangan na niyang mahanap ang kaibigan ng kanyang tiyahin. Ngunit nang humakbang siya paatras, muling umunat ang mga braso ni Sofia, at isang maliit na ungol ng pagtutol ang kumawala sa mga labi nito. Ang mga mata ng bata ay muling nangilid sa luha, nakatitig sa paalis na si Tina. Nakita ng lalaki ang reaksyon ng anak. Ang kanyang pagkabalisa ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama ng desperasyon. Sandali, miss, pigil niya, ang boses ay mas malinaw na ngayon, may diin ng otoridad na hindi maikakaila. Ako si Marco de Villa. Inilahad nito ang isang kamay na may hawak na calling card. Itim na card na may gintong mga letrang simple pero elegante. Marco de Villa, C.A., De Villa Corporation. Napatitig si Tina sa card. De Villa Corporation. Ang pangalang iyon ay pamilyar, isa sa mga pinakamalaking conglomerate sa bansa. Mga mall, hotel, real estate. Bigla, ang bigat ng sitwasyon ay dumagan sa kanya. Ang lalaking ito ay hindi lang mayaman, isa siyang makapangyarihang tao. At ang anak nito ay tinawag siyang Timama. Nag-alinlangan siyang kunin ang card. Ano ang gagawin niya rito? Anong kailangan ng isang tulad ni Marco de Villa sa isang ordinaryong nurse na baon sa utang? Ang isip niya, na laging alerto sa mga posibleng modus at panloloko, ay nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano. Please, pakiusap ni Marco at sa isang iglap nawala ang sihi sa kanyang boses at napalitan ng isang pagod na ama. Kunin mo na. Para makapagpasalamat ako ng maayos. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo. Dahil sa sinseridad sa kanyang boses,
at sa mga matang nakatitig sa kanya, dahan-dahan niyang inabot at kinuha ang card. Ang papel ay makapal at malamig sa kanyang palad. Message po. Pero hindi na kailangan. Nagkataon lang po, sabi niya, at mabilis na tumalikod bago pa siya muling pigilan. Habang hinahanap niya ang kanyang sadya, ramdam pa rin niya ang mga mata ni Marco de Villa sa kanyang likuran. Nang makuha na niya ang pasalubong, dali-dali siyang lumabas ng airport, dala-dala ang isang kahon ng OTAP at isang business card na parang mas mabigat pa kaysa sa 2 milyong utang niya. Ang tahanan nila sa isang simpleng subdivision sa Quezon City ay tahimik ng datnan ni Tina. Ang amoy ng sinaing at adobong niluluto ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya, isang pamilyar na amoy ng tahanan na ngayon ay may banta ng pagkawala. "O, anak, nandyan ka na pala," bati ng kanyang ina, si Aling Martha, habang lumalabas mula sa kusina. Baka sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit pilit itong umingiti. "Kumain ka na." "Nag-aalala ako, kanina ka pa wala." "May dinaanan lang po sa airport," sagot ni Tina, ipinatong ang pasalubong sa mesa at humalik sa pisngi ng ina. "Galing po kay tita." Tinitigan siya ng kanyang ina. "Tumawag na naman ba sila, anak?" Mahinang tanong nito, tumutukoy sa ahensyang pinagkakautangan nila. Umiling si Tina, isang kasinungalingan. Hindi niya kayang sabihin ang katotohanan. "Hindi pa ngayon. Ako na po ang bahala, Nay. Huwag na po kayong mag-isip." Ngumiti ang kanyang ina, ngunit alam ni Tina na ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Tina sa kanyang maliit na kwarto. Inilabas niya ang text message kanina. 72 hours. 3 araw. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, hawak ang cellphone na tila isang hatol ng kamatayan. Saan siya kukuha ng 2 milyon sa loob ng 3 araw? Ang mundo niya ay gumuho at wala siyang makitang liwanag. Wala nang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, iniisip na baka mga maniningil lang na gumagamit ng ibang numero. Ngunit dahil sa desperasyon, sa isang kislap ng kung anong hindi maipaliwanag na pag-asa, sinagot niya ito. "Hello," sabi niya, ang boses ay pagod. "Is this Miss Celestina Reyes?" tanong ng isang boses sa kabilang linya. Boses ng isang babaeng may edad na, malumanay ngunit puno ng otoridad. Isang boses na sanay mag-utos at masunod. "Sino po sila?" kinakabahang tanong ni Tina. "Ako si Elvira de Villa. Ina ako ni Marco." Napatayo si Tina. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Paano? Paano nalaman ng ina ni Marco de Villa ang numero niya? "Nakwento sa akin ng anak ko ang nangyari sa airport kanina," patuloy ng babae, kalmado pa rin. "At mayroon akong isang alok para sa iyo, Miss Reyes. Isang alok na sa tingin ko ay hindi mo matatanggihan, lalo na sa iyong kasalukuyang sitwasyon." Naramdaman ni Tina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam nila? Alam nila ang tungkol sa utang niya? "Anong alok po, ma'am?" nauutal niyang tanong. Isang sandaling katahimikan ang namayani na para bang sinasadya para palakasin ang epekto ng susunod na sasabihin. At nang muling magsalita si Doña Elvira, ang mga salita nito ay tumama kay Tina na parang kidlat, yumanig sa pundasyon ng kanyang gumuguhong mundo. "Miss Reyes, hindi lang kita gustong kunin bilang yaya. Gusto kong maging ina-kaina ni Sofia, sa ilalim ng isang kontratang nagkakahalaga ng 10 milyong piso." Ang katahimikan sa loob ng kanyang itim na sedan ay isang malaking kontradiksyon sa kaguluhang nagaganap sa isip ni Marco. Habang mabilis na tinatahak ng sasakyan ang kahabaan ng Skyway, papalayo sa ingay ng airport at papalapit sa eksklusibong katahimikan ng Forbes Park, ang imahe ng babaeng nurse ay hindi maalis sa kanyang isipan. Celestina Reyes. Kahit ang pangalan nito ay tila isang malambing na himig na sumasalungat sa matitigas na linya ng kanyang mundo. Ang paraan ng paggiti nito, ang lambing sa boses nito, ang biglaang koneksyon nito sa kanyang anak, lahat ay parang isang panaginip na sabay na nagbibigay ng pag-asa at takot. "Sir Marco, nasa tapat na po tayo ng gate," anunsyo ng kanyang driver, si Mang Ben, mula sa intercom. Tumango lang si Marco, ang mga mata ay nanatiling nakatuon sa bintana, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang naglalakihang mga pader ng kanilang mansyon. Ang nakikita niya ay ang mukha ng babaeng iyon.
At sa likod ng mukha nito, isa pang mukha ang lumilitaw, isang mukha mula sa nakaraan, isang mukhang pinipilit niyang kalimutan tuwing umaga at binabalikan naman sa kanyang mga panaginip tuwing gabi. Ang mukha ni Isabela. Pagpasok ng sasakyan sa garahe, agad siyang bumaba at sinalubong ang yaya ni Sofia na naghihintay sa may pinto. Kinuha niya ang natutulog na anak mula sa car seat. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pag-iyak, mahimbing na ang tulog nito, ang isang pisngi ay nakadantay sa kanyang balikat. Ang bigat ni Sofia sa kanyang mga braso ang tanging nagpaparamdam sa kanya ng katotohanan. Dinala niya ito diretso sa silid-tulugan nito, isang malawak na kwartong pininturahan ng kulay rosas at puti, puno ng mga laruan na halos hindi nito pinapansin. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama, at habang kinukumutan, hindi niya maiwasang haplusin ang malambot nitong buhok. Ang batang ito ang kanyang mundo. Ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Ang tanging paalala ng kanyang pinakamalaking kaligayahan at pinakamatinding kabiguan. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira de Villa, na naghihintay sa pasilyo. Ang tindig nito ay laging tuwid, ang mukha ay mahinahon, ngunit ang mga mata nito ay matalas at nakikita ang lahat. "Kumusta ang biyahe?" tanong nito. "Maayos naman, Mama." Napagod lang si Sofia, sagot ni Marco, tinatanggal ang kurbata habang naglalakad sila patungo sa kanyang study. "Marco," sabi ng kanyang ina, ang tono ay nag-iba, maseryoso. "Tumawag si Mang Ben, may nangyari raw sa airport." Huminto si Marco sa paglalakad at hinarap ang ina. Alam niyang walang nakakalampas dito. It was nothing, maisang bata lang na nagtantrums. Hindi kumibo si Doña Elvira. Tinitigan lang siya nito, naghihintay. Napabuntong hininga si Marco. Walang silbi ang paglilihim. Pumasok siya sa kanyang study, isang silid na napapalibutan ng mga estante ng libro at amoy ng lumang papel at mamahaling leather. Sumunod ang kanyang ina at isinara ang pinto. Naupo si Marco sa kanyang swivel chair at iminasahe ang kanyang sentido. "May nakilala kami. Isang nurse." At nang makita siya ni Sofia, bigla itong tumahan. "Anong pangalan niya?" "Celestina Reyes." Isang saglit na katahimikan. "At ano pa, Marco?" tanong ni Doña Elvira, ang boses ay malumanay ngunit may diin. Tumingala si Marco sa kanyang ina, ang mga mata ay puno ng sakit na matagal na niyang itinatago. "Nakita ko rin, Mama," mahinang pag-amin niya. Kamukhang-kamukha niya si Isabela. Ang pag-amin na iyon ay tila nagbukas ng isang sugat. Bigla, bumalik ang lahat. Ang araw na una niyang nakilala si Isabela sa isang art exhibit, ang ngiti nito na kasing liwanag ng mga obra. Ang kanilang kasal, simple ngunit puno ng tawanan. Ang 9 na buwan ng paghihintay ng mga pangarap para sa kanilang magiging pamilya. At ang huling araw na iyon sa ospital. Ang sigaw. Ang dugo. Ang desisyon ng mga doktor na kailangan nilang mamili. "Iligtas niyo ang anak namin," bulong ni Isabela bago ito mawala ng malay. Ang huling mga salita nito. Ang pagsilang ni Sofia ay ang kamatayan ni Isabela. At mula noon, si Marco ay nabuhay sa isang mundong kulay abo, isang mundong puno ng kisana at ibakit. Ang bawat ngiti ni Sofia ay isang paalala ng ngiti ni Isabela. Ang bawat pag-iyak nito ay isang paalala ng kanyang pagkawala. Ang pag-ibig niya sa kanyang anak ay kasinlaki ng kanyang pagdadalamhati. "Marco," sabi ni Doña Elvira, hinawakan ang kanyang balikat at pinutol ang masakit na pagbabalik-tanaw. "Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang senyales." "Senyales ng ano, Ma?" "Nalalo lang akong pahihirapan ng multo ng kahapon," pait na sagot niya. "Hindi. Isang senyales na oras na para bumangon." Para kay Sofia. Tumingin ang ina niya sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa at determinasyon. Kailangan ni Sofia ng ina, Marco. At hindi si Katrina ang babaeng iyon. Ang pangalan ni Katrina ay parang isang maasim na panlasa sa kanyang bibig. Katrina Sandoval. Maganda, matalino, mula sa isang pamilyang mayaman din ang perpektong kapareha sa papel. Nagpakasal siya rito dahil iyon ang itama. Iyon ang inaakala niyang kailangan ni Sofia. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nakita niya ang katotohanan, ang malamig na kalkulasyon sa mga mata ni Katrina, ang kawalan nito ng pasensya kay Sofia, ang pagtingin nito sa kanilang relasyon bilang isang business merger.
Kaya tinapos niya ito. Isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang ibalik niya ang engagement ring. At ngayon, heto na naman si Katrina. Isang malakas na katok sa pinto ng study ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Sir, ma'am, narito po si Miss Sandoval. Nagpipilit po siyang makausap kayo, sir. Napapikit si Marco. Hindi ngayon. Papasukin mo, utos ni Doña Elvira bago pa man siya makatanggi. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina, suot ang isang pulang bestida na nagpapakita ng kanyang perpektong figura. Ang mukha niya ay perpektong nakamakeup, ngunit ang mga mata ay namumula. Marco, darling, sabi niya, ang boses ay naglalambing, hindi pinapansin ang presensya ni Doña Elvira. We need to talk. I know you're upset, but we can fix this. I love you. I love Sofia. Tumayo si Marco, ang kanyang mukha ay isang malamig na maskara. Tapos na tayo, Katrina. I already made myself clear. Hindi. Dahil lang ba sa isang maliit na hindi pagkakaunawaan, lumapit ito, sinusubukang hawakan ang kanyang braso, ngunit umaiwas siya. I can be a good mother to Sofia. Promise. Mother, biglang nagsalita si Doña Elvira, ang boses ay malamig na parang yelo. Ang isang ina ay hindi iniiwan ang kanyang anak na umiiyak para lang makipagsismisan sa mga kaibigan niya sa isang party. Ang isang ina ay hindi tinatawag ang kanyang anak na pabigat. Namutla si Katrina. Malinaw na hindi niya inaasahan na alam iyon ng matanda. That's not true, tanggi niya. Wala nang dapat pag-usapan pa, Katrina, matigas na sabi ni Marco. Please leave. Now. Ang pagmamakaawa sa mukha ni Katrina ay dahan-dahang napalitan ng galit. You will regret this, Marco. Sa tingin mo ba may mahahanap kang ibang babae na papantay sa akin? Isang babaeng kayang maging ina sa anak mo. Tumingin ito sa kanya nang may pang-aalipusta. You're broken, Marco. At walang sinuman ang gustong pumulot ng mga basag na piraso. Pagkasabi noon, tumalikod ito at mabilis na lumabas, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalinggaw sa sahig na gawa sa marmol. Naiwan silang dalawa sa katahimikan. Huminga ng malalim si Marco, ang galit ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nakikita mo na, sabi ni Doña Elvira. Kailangan nating gumawa ng paraan. Para sa kapakanan ni Sofia. Tumingin si Marco sa bintana, sa madilim na hardin sa labas. Ang mukha ni Celestina Reyes ay muling sumagi sa kanyang isip. Ang pag-asa at takot ay muling nag-away sa kanyang dibdib. Isang ideya, isang baliw at desperadong ideya, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang isinatinig ng kanyang ina. Hanapin mo ang babaeng iyon, Marco, sabi ni Doña Elvira, na para bang nababasa ang kanyang iniisip. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. At bigyan mo siya ng alok na hindi niya matatanggihan. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Isang pangalan lang ang binigay niya. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang abogado. I need you to draft contract, sabi niya, ang boses ay matatag at desidido. A very special contract. Habang nakikipag-usap siya, hindi niya alam na sa kabilang dulo ng Maynila, ang kanyang ina ay maisarili ng ginagawang hakbang. Hawak ang numerong nakuha nito mula sa contact tracing form sa airport. Kinabukasan, habang pinag-aaralan niya ang report mula sa investigator, ang tungkol sa utang, sa namatay na ama, sa pamilyang nasa bingit ng pagkawala ng tahanan, isang katulong ang kumatok. Sir, may bisita po kayo. Isang Miss Celestina Reyes daw po. Napatigil si Marco. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at huminga ng malalim. Oras na para harapin ang babaeng maaaring maging solusyon sa kanyang problema o maging sanhi ng mas malaki pa. Pagdating niya sa Grand Foyer, nakita niya itong nakatayo roon, mukhang naliligaw at hindi mapakali sa gitna ng karangyaan ng kanyang tahanan. Nakasuot ito ng simpleng blusa at maong, ang itsura ay malayong-malayo sa mga babaeng sanay siyang makasalamuha. Ngunit nang itaas nito ang kanyang mukha at magtama ang kanilang mga mata, naramdaman na naman ni Marco ang kakaibang kaba. Lumapit siya. Miss Reyes. I'm glad you came. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay maihalong tapang at pag-aalinlangan.
Tinatanggap ko ang alok ninyo, Sir Marco, sabi nito, ang boses ay nanginginig ng bahagya ngunit buo. Pero mayroon akong isang kondisyon. Ang kondisyon ni Tina ay simple at hindi mapag-uusapan. Ang 10 milyon ay hindi para sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya, habang nakatayo sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na tila isang kumpol ng mga bituin na ninakaw mula sa kalangitan. Gusto kong bayaran ninyo ng direkta ang pagkakautang ng pamilya ko. Ang matitira, kung mayroon man, ay ilagay sa isang trust fund para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Ang sahod ko bilang yaya, bilang ina ni Sofia, ay dapat nakasaad sa kontrata, isang sahod na makatwiran at hindi isang bayad para sa pagpapanggap. Isang saglit na paghanga ang gumuhit sa mukha ni Marco de Villa bago ito muling naging isang blankong maskara. Tumango ito. Fair enough, Miss Reyes. It will be done. At sa isang pirma, ang bigat ng 2 milyong utang ay nawala sa kanyang mga balikat, ngunit napalitan ito ng isang bagong bigat, ang bigat ng isang ginintuang tanikala na ngayon ay nakakabit sa kanyang kaluluwa. Ang unang araw ni Tina sa mansyon ng mga de Villa ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan na dati ay sa mga magasin niya lang nakikita. Ang sahig na gawa sa Italian marble ay napakakintab na halos nasasalamin niya ang sarili niyang anyo, isang anyo na pakiramdam niya ay hindi kabilang sa lugar na iyon. Ang mga pader ay napapalamutya ng mga obra ng mga pamosong pintor. Sa kabila ng lawak at ganda, ramdam niya ang lamig. Isang lamig na hindi galing sa nakasentralisang aircon, kundi sa katahimikan at sa tila kawalan ng buhay. Ito ay isang bahay, ngunit hindi isang tahanan. Sinalubong siya ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, si Ingres Dizon, ang head housekeeper. Ang tindig nito ay propesyonal, ang ngiti ay pilit, at ang mga mata ay mapanuri. Welcome to the De Villa residence, Miss Reyes. I am Ingres Dizon. Let me show you to your room. Iginya siya nito sa isang malawak na pasilyo, pataas sa isang hagdanang tila hinugot mula sa isang pelikulang tungkol sa mga prinsesa. Ang kanyang magiging silid ay mas malaki pa sa buong sala ng bahay nila. Mayroon itong sariling banyo na may bathtub, isang walk-in closet na puno na ng mga bagong damit at sapatos sa kanyang sukat, at isang balkonaheng may tanawin ng malawak at perpektong hardin. Lahat ay maganda. Lahat ay mamahalin. Lahat ay hindi kanya. Pakiramdam niya ay isang dayuhan, isang impostor sa paraisong ito. Isa itong ginintuang hawla. Nasaan po si Sofia? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Nasa kanyang playroom si Senorita Sofia, sagot ni Ingres Dizon, ang formalidad ay hindi nawawala. Kung may kailangan po kayo, i-press nyo lang po ang intercom. Ang hapunan ay ihahain sa ganap na 8:00. At sa isang tango, iniwan na siya nitong mag-isa sa gitna ng karangyaan. Inilapag ni Tina ang kanyang maliit na bag sa paanan ng king-sized bed. Naglalaman lang ito ng ilang personal na gamit at ng luma niyang uniforme. Tila isang patawa ang kanyang mumurahing bag sa gitna ng silid na iyon. Huminga siya ng malalim, pinapaalalahanan ang sarili. Para sa pamilya. Para kay nanay. Ngunit ang tunay na dahilan, ang dahilan na unti-unting lumalamang sa lahat, ay naghihintay sa kanya sa playroom. Nang buksan niya ang pinto ng playroom, isang maliit na figura na may suot na kulay rosas na bestida ang lumingon. Ang mga mata ni Sofia ay lumaki sa pagkagulat at pagkatapos ay sa purong kagalakan. Mama Tina! Tumakbo ito patungo sa kanya, ang maliliit na paa ay halos hindi sumasayad sa makapal na alpombra. Yumuko si Tina at sinalo ang bata sa isang mahigpit na yakap. Ang init ng maliit na katawan ni Sofia, ang amoy ng baby powder sa buhok nito, ang pagkapit ng maliliit nitong braso sa kanyang liig, ito ang unang bagay na naramdaman niyang totoo sa loob ng bahay na iyon. Hello, Sofia, bulong niya, isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Namiss mo ba ako? Tumango ng mabilis si Sofia, ang mukha ay nakasiksik sa kanyang balikat. Sa isang iglap, nawala ang pakiramdam niyang isa siyang impostor. Sa mga mata ng batang ito, siya ay si Mama Tina. At sa sandaling iyon, iyon lang ang mahalaga. Ang mga sumunod na oras ay napuno ng tawanan. Naglaro sila ng mga building blocks, nagbasa ng mga fairy tale, at gumuhit sa mga coloring book. Natuklasan ni Tina na si Sofia ay isang matalino at malambing na bata,
Ngunit mayroon ding isang uri ng kalungkutan sa mga mata nito kapag inaakala nitong hindi siya nakatingin. Nang oras na para matulog, dinala niya si Sofia sa silid nito. Habang hinihimas niya ang likod ng bata, sinimulan niyang kantahin ang isang lumang oyari na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Sa ugwi ng duyan sana ay di magmaliw ang dati kong araw. Ang kanyang boses ay mahina at malambing. Unti-unti, bumigat ang paghinga ni Sofia hanggang sa ito ay naging mahimbing na. Ngunit hindi napansin ni Tina na may isa pang taong nakikinig mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakatayo roon si Marco, nakasandal sa hamba ng pinto, ang kanyang mukha ay nasa anino. Hindi niya makita ng malinaw ang ekspresyon nito, ngunit ramdam niya ang bigat ng titig nito. Isang titig na komplikado, mayroong pasasalamat, ngunit mayroon ding isang bagay na mas malalim, isang pamilyar na pighati na muli niyang nakita. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong tumalikod at umalis ng walang imik, iniwan si Tina na may pagtataka at isang bahid ng kaba. Kinabukasan, sinabi ni Doña Elvira na kailangan nilang mamili ng mga bagong damit at laruan para kay Sofia. Samahan mo siya, Tina, sabi ng matanda, ang mga mata ay mabait ngunit tila may ibang kahulugan. Masasanay din ang mga tao na makita kayong magkasama. Pumunta sila sa isang high-end na mall sa Makati, isang lugar na karaniwan niyang iniiwasan. Habang hawak niya ang kamay ni Sofia sa loob ng isang mamahaling department store, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. Ang mga tingin ng ibang mamimili, ang presyo sa mga price tag, lahat ay nagpapaalala sa kanya na hindi siya kabilang doon. Tingnan mo, Mama Tina. Isang malaking teddy bear, tuwang-tuwang turo ni Sofia. Napangiti si Tina. Gusto mo ba niyan, baby? Opo. Akmang kukunin na niya ang laruan ng isang boses na matinis at puno ng sarkasmo ang pumutol sa kanilang sandali. Well. Look what we have here. Lumingon si Tina at natigilan. Nakatayo sa kanilang harapan ang isang babaeng napakaganda, balot sa mga signature brands mula ulo hanggang paa. Ang mukha nito ay parang isang anghel, ngunit ang mga mata ay nang aalipusta. Si Katrina Sandoval. Nakita na niya ang mukha nito sa mga society magazine noon. Ang dating fiancé ni Marco. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Shopping with the new yaya, sinadya niyang diinan ang salitang yaya. Tumingin ito kay Tina mula ulo hanggang paa, ang tingin ay puno ng paghamak. You must be the girl from the airport. I've heard so much about you. Naramdaman ni Tina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Sofia, na ngayon ay nagtatago sa likod ng kanyang mga binti. Excuse me, ma'am, magalang niyang sabi, sinusubukang manatiling kalmado. Umisi si Katrina, lumapit ng isang hakbang. Tell me, bulong nito, sapat lang para marinig nilang dalawa. How much is he paying you to play mommy? Mukhang malaki para makapasok ka sa lugar na tulad nito. Ang bawat salita ay parang sampal. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ano ang sasabihin niya? Na hindi ito tungkol sa pera. Isang malaking kasinungalingan iyon. Ang katotohanan ay binabayaran nga siya. Napako ang kanyang dila. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Sofia. Ang tanging nagawa niya ay yumuko. Kung papayagan niyo po kami, sabi niya, at mabilis na hinila si Sofia papalayo sa mapanuring tingin at nakakalasong ngiti ni Katrina. Habang papalayo sila, narinig pa niya ang huling sinabi ni Katrina, sapat na para marinig ng mga salesladi na nagkumpulan sa malapit. Enjoy it while it lasts, dear. Substitutes are always temporary. Sa buong biyahe pa uwi, tahimik lang si Tina. Ang kagalakan na naramdaman niya kasama si Sofia kanina ay napalitan ng kahihiyan at pagdududa. Substitute. Kapalit. Gabi na at hindi makatulog si Tina. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bumangon siya para kumuha ng isang basong tubig sa kusina. Ang buong mansyon ay tahimik at madilim, isang natutulog na higante. Dahan-dahan siyang bumaba sa engrandeng hagdanan, ang bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa matataas na bintana, lumilikha ng mga mahahabang anino sa sahig na marmol. Pakiramdam niya ay isang magnanakaw sa sarili niyang gininto ang kulungan. Pagdating niya sa ground floor,
isang mahinang tunog ng mga nag-uusap ang kanyang narinig. Nagmumula ito sa study ni Marco na bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan niya na binanggit sa isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. Si Tina ang tamang desisyon, Marco. Nakita mo naman kung paano siya kasama ni Sofia. She's happy. For the first time in a long time, your daughter is genuinely happy. Iyon ang boses ni Doña Elvira, puno ng kasiyahan. I know, Ma. I see it too, sagot ni Marco, ang boses ay pagod. Pero hindi ko pa rin maiwasan mag-alala. This arrangement it's complicated. Lahat ng bagay ay komplikado, anak, sagot ng matanda. Ang mahalaga ay ang resulta. She's good for Sofia. She's kind, she's patient at higit sa lahat, hindi niya habol ang pera natin. Naramdaman ni Tina ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib sa narinig. Kahit papaano, nakikita ng matanda ang kanyang tunay na intensyon para sa bata. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Doña Elvira ang nagpabagsak sa anumang pag-asa na nagsisimulang mabuo sa kanyang puso. Besides, patuloy ng matanda sa mas mahinang boses na para bang isang sikretong ibinabahagi. Let's be practical. Kamukha niya si Isabella. She's the perfect substitute, Marco. For Sofia and maybe for you. The perfect substitute. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal na gawa sa yelo. Ang kaninang lamig ng mansyon ay tila gumapang sa loob ng kanyang katawan, nag-ielo sa bawat ugat niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ito sa pagkadurog. Kapalit. Ang salitang binitiwan ni Katrina kanina nang may pang-aalipusta ay binitiwan ngayon ni Doña Elvira nang may kalkulasyon. Iisa lang ang kahulugan. Iisa lang ang kanyang papel sa dula na ito. Hindi na niya narinig ang sagot ni Marco. Hindi na mahalaga. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang bawat hakbang pabalik sa kanyang silid ay mas mabigat kaysa dati. Ang pag-asa ay naging abo. Ang pag-aalinlangan ay naging isang masakit na katotohanan. Pagpasok niya sa kanyang malawak at malamig na silid, dumiretso siya sa balkonahe at tumingin sa madilim na hardin sa ibaba. Ang mga perpektong gupit na halaman at ang kumikinang na tubig sa swimming pool ay tila naungutya sa kaguluhan ng kanyang puso. Kaya pala ganoon na lamang ang titig sa kanya ni Marco sa airport. Hindi iyon paghanga. Iyon ay pagkabigla ng isang taong nakakita ng multo. Kaya pala ganoon na lamang kadali para kay Sofia na tawagin siyang Mama, dahil sa isip ng isang musmus na bata, ang mukhang nakikita niya araw-araw sa mga larawan ay biglang nagkatawang tao sa kanyang harapan. Hindi siya si Celestina Reyes, ang nurse. Hindi siya si Tina, ang babaeng nagpatahan sa isang batang umiiyak. Sa bahay na ito, sa mga mata ng mga De Villa, siya ay isang anino. Isang pamalit. Isang katawang hiniram para punan ang isang puwang na iniwan ng isang taong hindi nababalik. Napayuko siya, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na rehas ng balkonahe. Ang 10 milyong kontrata, ang pagkasolusyon sa kanilang mga problema, ang kaligayahan ni Sofia, lahat ay may nakatagong presyo. At ang presyong iyon ay ang kanyang pagkatao. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang mga ito ay naging isang tahimik na agos. Umiyak siya hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Umiyak siya para sa batang si Sofia na nabubuhay sa isang ilusyon. Umiyak siya para sa lalaking si Marco na tila hindi pa rin nakakaahon mula sa nakaraan. At umiyak siya para sa kanyang sarili na pumayag na maging bahagi ng isang masalimuot at malungkot na pagpapanggap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng may biglang determinasyon. Tinanggap niya ang trabahong ito para sa kanyang pamilya. At para kay Sofia. Mananatili siya, hindi bilang isang anino ni Isabella, kundi bilang si Tina. Ipagpapatuloy niya ang kanyang papel, ngunit sa sarili niyang mga termino. Aalagaan niya si Sofia ng may pagmamahal na totoo at hindi huwad. At ipapakita niya kay Marco, kay Doña Elvira, at sa buong mundo na siya ay higit pa sa isang kapalit. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung sa katagalan, sa araw-araw na pagpapanggap, maging siya ay makalimot na rin? Paano kung ang anino ni Isabella ay tuluyan ng lumamon sa kanyang pagkatao, hanggang sa wala nang matirang Celestina Reyes?
Ang ginintuang hawla ay nakabukas, ngunit ngayon niya lang napagtanto na ang mga rehas nito ay hindi gawa sa bakal, kundi sa mga alaala ng isang babaeng hindi niya kailanman nakilala. Ang taunang De Villa Foundation Charity Ball ay isang obligasyong kinasusuklaman ni Marco. Ito ay isang gabi ng mga peking ngiti, mga formal na pag-uusap at walang katapusang pagpapakitang tao. Ngunit ngayong taon, ang obligasyon ay may kasamang panganib. Ang kanyang biglaang paghihiwalay kay Katrina ay ang pinakamainit na tsismis sa kanilang sirkulo. Ang kanyang pagdalo ng mag-isa ay isang pag-amin ng problema. Ang hindi niya pagdalo ay isang iskandalo. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang walk-in closet, inaayos ang kanyang itim na bow tie. Perpekto ang kanyang suot na tuksedo, ngunit ang kanyang refleksyon ay nagpapakita ng isang lalaking pagod at nababalisa. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa pundasyon, ito ay tungkol sa pagkontrol ng pinsala. Handa ka na ba, anak? Pumasok ang kanyang ina, si Doña Elvira, na suot ang isang eleganteng navy blue na gown. May dala itong 2 baso ng brandy. I have no choice, ma, sagot niya, tinanggap ang isang baso. Mayroon kang pagpipilian, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi mo kailangang harapin ang mga buwitre ng mag-isa. Ang mga usap-usapan ay titigil kung makikita nilang mayroon ka ng bagong inspirasyon. Alam na ni Marco kung saan patungo ang usapang ito. Mama, hindi ko siya maaaring isama. Hindi iyon kasama sa kontrata. Siya ang yaya ni Sofia, hindi ang aking social escort. It's not fair to her. At makatarungan bang hayaan siyang magtago sa anino magpakailanman, ganti ng kanyang ina. Marco, ang kontrata ay para protektahan si Sofia. At ang pinakamahusay na proteksyon para sa kanya ngayon ay isang imahe ng katatagan. Isang masayang ama. Isang pamilya. Isama mo si Tina. Ipakilala mo siya. Hayaan mong masanay ang mga tao. Ito ang pinakamadaling paraan. May punto ang kanyang ina, gaya ng dati. Isang pampublikong pagpapakita. Isang matapang na hakbang para patahimikin ang lahat, lalo na si Katrina. Ngunit ang ideya na ilagay si Tina sa gitna ng apoy ay bumabagabag sa kanya. Ang babaeng iyon, na may tahimik na dignidad, ay hindi nararapat na itapon sa mundo ng mga mapanuring mata at mapanghusgang dila. Ngunit ano pa nga ba ang kanyang pagpipilian? Sa huli, tumango siya, isang mabigat na pagsang-ayon. Ang gabing ito ay isang sayaw sa panganib. At si Tina, alam man niya o hindi, ang kanyang magiging kapareha. Ibinigay niya ang utos sa kanyang ina. Si Doña Elvira na ang bahala sa lahat, ang damit, ang alahas, ang paghahanda. Si Marco naman ay naghintay sa ibaba ng ingranding hagdanan, tumitingin sa kanyang mamahaling relos, hindi mapakali. Para sa kanya, isa lang itong transaksyon, isang kinakailangang bahagi ng kanilang kasunduan. Inaasahan niyang makikita si Tina sa isang simpleng damit, marahil ay bahagyang nailang, isang malinaw na katulong na napilitan lang sumama. Ngunit nang marinig niya ang mahinang tunog ng mga takong sa itaas, at nang tumingala siya, ang lahat ng kanyang iniisip ay naglaho na parang bula. Bumaba si Tina sa hagdanan. At sa sandaling iyon, ang oras para kay Marco ay tumigil. Hindi ito si Celestina Reyes, ang nurse na may pagod na mga mata. Hindi ito ang babaeng nakasuot ng simpleng blusa at maong. Ang babaeng nasa kanyang harapan ay isang pangitain. Nakasuot ito ng isang floor-length evening gown na kulay emerald green. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar bago bumagsak sa sahig na parang isang talo ng malambot na sutla. Simple lang ang hiwa nito, walang kumikinang na mga palamuti, ngunit sa pagiging simple nito nakasalalay ang kanyang walang kapantay na ganda. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang maluwag na bun na may ilang hibla